Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Romans, chapter 8, verse 22 to 25. Sabi dito, "For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now, and not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the spirits grown inwardly as we wait eagerly for adoptions as sons, the redemption of our bodies. For in this hope you were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience." Sa Tagalog version, sabi dito, sapagkat nalalaman natin ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing, naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng espiritu na tayo na may dumarating din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkop, ang pagtubos sa ating katawan, sapagkat tayo niligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. So, itong verse na ito na matatagpuan sa Romans chapter 8, makikita natin na ang buong nilikha ay dumaraing, umiiyak, kasi gusto ng buong nilikha na mapalaya mula sa pagkabulok, mula sa kasalanan, mula sa sumpa or curse. Kasi kung titingnan natin yung buong creation, napakadaming sufferings, napakadaming paggawa ng masama, may gera, may human trafficking, may mga pag-abuso at maraming paglapastangan sa kapwa. So, hindi lamang sa atin nakikita ang sufferings, kundi sa mga tao, kundi sa mga hayop din. At napasa ilalim ito ng judgment. Sila rin dumaranas din ng pagdurusa. Kaya sabi dito sa verse na to, ang buong nilikha ay sama-samang dumaraing, naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At nagnanais na mapalaya. Hindi lang tayo mga anak ng Diyos, kundi ang buong nilikha ay mapalaya mula sa ganoong judgment or sumpa, or kung kailan tayo papalaya sa ganong sumpa. Ang sabi sa Biblia, yung blessed hope natin, yung pagbabalik natin sa Panginoong Hesukristo. We are waiting for coming of Christ. Hinihintay natin yung pagbabalik ng Hesukristo para sa kanyang pagbabalik, tuluyan niya tayong palayain sa pagkamatay, sa sumpa, sa mga kasalanan, para habang hinihintay natin ang Panginoong, si Jesus Christ, yun yung magandang pag-asa na siya lamang ang tagapagligtas, at yung maluwalhating pagbabalik ni Jesus Christ ay yung pangako niya na muli siyang babalik, at sa kanyang pagbabalik, yung plano ng Diyos na pagtutubos ay kanyang lulubusin. Yung blessed hope natin na hinaantay natin at kinakasabikan natin na ang pagbabalik niya na wakasan yung pagdurusa at yung buong creation ay maging perfect muli. At mangyayari lamang yon
kung babalik ang Panginoong Jesucristo, bibigyan niya tayo ng perfectong katawan at pagbabago ng buong nilikha. Kaya habang hinihintay natin yon, yung pagkupkop sa atin ng Panginoon, nananampalataya tayo, idinideclare tayo na tayo ay mga anak niya, at bilang pagkupkop sa atin, magkaroon tayo ng panibagong buhay at perfectong redemption of the bodies, kasi ang katawan natin na aagnas. At sa pagbabalik ni Jesus Christ, magkakaroon tayo ng panibagong katawan. So, we are waiting of the coming of Christ. Kasi, magkakaroon tayo ng panibagong katawan, katulad ng katawan ni Jesus Christ, na muli siya nabuhay, at yung katawan niya ay yung perfecto, nagta-transcend, na pwede siyang kumain, nag-resurrect siya, pinagandaan niya yung pinaganda sa kanya. Pero spiritual body, katawang hindi namamatay, katawang hindi na nagdurusa, katulad ng Panginoong Jesucristo. We are waiting for the redemption, na yung tuluyang paglimot sa mga kasalanan, or maging panibagong nilikha ng Diyos. Kasi tutubusin ng Diyos ang buong nilikha upang mapalaya sa sumpa, para maalis ang pagdurusa kahit sa mga hayop man. So, etong perfect world na mamanahin natin, kasi ito yung mamanahin ng Diyos, at yung spirit natin na tayo ay mga anak ng Diyos, ay tagapagmana tayo ng Diyos, na parehas tayo tagapagmana ng Diyos, na kung mamanahin natin ang buong nilikha, ganon din natin, kung mamanahin ng Diyos ni Jesus Christ ang buong nilikha, tayo din ay tagapagmana ni Jesus Christ once na tayo ay nanampalataya, at tayo ay magkaroon ng perfectong spiritual na beliefs, at yung perfect na i-bless tayo, mamanahin natin na bilang mananampalataya ay buong creation. Kaya meron tayong pag-asa na hinihintay, at huwag tayong mainip na yung eternal perspective natin ay magkaroon ng eternal value, at madadala natin sa resurrection hanggang sa pagkaroon ng perfect world.